Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sumang-ayon ang ating bida sa nais ni Yanggak na sumali sa grupo ng Asher Hall upang makipaglaban sa mga mandirigma na kanilang kaaway, ang Nanyang Merchant Union at ng Sayumyung Cult. Kinabukasan naman, ay sinabi ni Yanggak kay Yeonjuka na base sa kanyang narinig na ang Asher Hall ay aalis upang sabudin na ang Nanyang Merchant. Sabi pa niya na mas mainam na magpahinga habang tumatanggap ng madaming piraso ng mga silver niyang, ngunit nadidismaya siya dahil sa matatapos na ang bagay na ito ngayong araw. Sabi naman dito ng ating bida na para na siyang mamamatay dahil sa labis na pagkainip. At kung alam niya na maghahantay sila ng ganito katagal ay una pa lamang ay hindi na ito pumayag pa na sumali sa kanila. Nang bigla naman niyang tinanong si Yanggak na kung ang Lunar Ferry ba ay magpapakita din sa lugar na iyon. Sabi naman dito ni Yanggak na hindi niya masisigurado ang patungkol doon. Ngunit ang Bong Luyang ay hawak-hawak ng puwersa ng Yumyung Cult kaya naman ay may posibilidad na kasama ang isang iyon. Nang bigla naman siyang tinanong ng matanda na noong nakaraan ay para itong walang pake sa kanila, ngunit ngayon ay tila yata ay nag-aalala na siya, galit naman na sinagot siya ng ating bida na gaya nga ng sinabi niya ay hindi at wala, at mukha yatang nagiging komportable na siyang sabihin sa kanya ang mga bagay na iyon. Kaya naman ay binalaan niya si Yanggak na kung babanggitan niya pa ang patungkol sa paghihiganti ay gugulpihin na niya siya. Sa isip naman ng ating bida na kung mayroon man na may pake siya ay ang labis niyang puot para sa Waryong Manor. At ito ay nagliliyab kumpara sa ginawa ng Lunar Ferry. Subalit sabi niya, ay hindi nito alam kung ano ang nararamdaman niya patungkol sa kanyang ama. Dahil sa may mga sandali na nararamdaman niya na labis ang sama ng loob niya dito dahil sa hindi siya pinansin nito. Ngunit ang pakiramdam na kumukulo sa kaloob-looban niya ay nang malaman niya ang kung ano ang ginawa ng Lunar Ferry sa bangkay niya, at ito ay ang hindi maitatanggi na galit, kaya naman dahil dito ay napapatanong siya na kung bakit siya nakakaramdam ng ganitong emosyon para sa kanyang ama na hindi naman siya binigyan ng pagkakataon na tignan ang kanyang kalagayan noong siya ay bata pa. Kinagabihan naman sa Nanyang Merchant Union Main Entrance, ay malakas na sinasabi ng isa sa mga miyembro ng Asher Hall sa labas. Napakinggan nito ang kanyang sasabihin, sila na mga kinalimutan na ang mga batas ng kalupaan. Dahil hindi lamang sa kumapit ang mga ito sa Yumyung Cult ay nagawa din silang insultuhan ng mga ito, at sila na ang Asher Hall, kaya naman sa paggawa ng mga ito, ay upang maparusahan sila at maibigay ang hustisya sa kalupaan, ay ang ilang mga martial artist ng Jiangho ay nagawang magtipon-tipon sa lugar na ito, kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na ilabas at tanggapin ang kanilang kaparusahan. Naiinis naman sa loob habang nakasilip ang pinuno ng Nanyang Merchant Union at napapasabi na mukhang nagplano ito kasama ng Orthodox Alliance dahil sa nagdala ito ng napakaraming tao sa kanilang paligid. Kaya naman ay agad nitong tinanong ang isa niyang tagasunod na kung ang puwersa ba ng Yumyung Cult ay hindi pa din dumadating, na sinang-ayunan naman nito, at dagdag pa niya na wala din silang impormasyon patungkol sa kanilang pagpunta. Sabi naman ng isa na lalabas sila at makikipaglaban hanggang sa dumating ang mga ito, na sinang-ayunan pa ng isa at sinabi na walang rason upang tagalan ang naririnig nilang mga insulto sa kanilang pagkampi sa Yumyung Cult. Ngunit sinabihan naman silang mga tanga ng kanilang pinuno at tinatanong ang mga ito na kung sa tingin ba nila ay talagang makakaya nilang tapatan ang mga ito. Dahil sa ang Orthodox Alliance ay nawala na ang karangalan dahil sa tuloy-tuloy na pagkatalo, kaya naman ay aatake ang mga ito para sa simbolo ng pagkapanalo laban sa Yumyung Cult upang magawang mabawi ang kanilang reputasyon, at ang mga nagtipon-tipon sa lugar na ito ay ang mga martial master na nagmula sa iba't ibang mga prestilyosong mga sect. Ang ilang mga sect na nagpakita dito ay nagpadala na din ng kanilang mga elder, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung sa papaanong paraan nila magagawang labanan ang mga nakapalibot sa kanila, at kapag ang Yumyung Cult ay hindi sumali sa labanang ito, ay kakailanganin nilang sumali ulit sa Orthodox Alliance upang manatiling buhay. Nang bigla naman na may dumating at tinatanong ang pinuno ng Nanyang Merchant Union na kung sa ganun ba niya nakikita ang mga maaring mangyari, at mukhang nababaliw na ang kanilang pinuno kung naiisip niya ang bagay na iyon. Matapos ay nagtungo ito sa pinuno ng Nanyang Merchant Union at sinasabihan siya na labis siyang nagagalit sa mga narinig nito sa kanya, ngunit hindi naman ito sinasang-ayunan ang pagiging tuso ng mga lumusab sa kanila,
kaya naman ay pinaalalahanan niya ang pinuno na isang pagkakataon lamang ang mayroon sila sa kanilang Yumyum cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay agad naman na humingi ng paumanhin ang pinuno ng Nanyang Merchant Union sa dumating at sinasabi na nakagawa siya ng isang matinding pagkakamali, kaya naman ay sinabi na lang nito na kalimutan na niya ang mga nasabi niyang kalapastanganan, ngunit sabi naman ng dumating na mukhang marami siyang nakikitang mga miyembro ng Orthodox sect na nagtitipon sa labas ng lugar na ito. Sinang-ayunan naman ito ng pinuno ngunit sabi nito na hindi siya sigurado kung wala talagang balak ang mga nasa labas na magsagawa ng malawakang digmaan laban sa kanila, kaya naman ay tinanong niya ang dumating na kung hindi naman siguro siya nagtungo dito nang siya lamang mag-isa. Ngunit masaya naman na sinabi sa kaniya nito na itigil na niya ang walang kwenta niyang mga sinasabi at buksan na lang nito ang pintuan. Sa nangyari ay agad naman na sinunod ng mga ito ang sinasabi ng dumating, kaya naman ay sinabihan ng pinuno na magsipaghanda na ang kanyang mga taga-sunod. Kaya naman nang buksan na ng mga ito ang pintuan, ay gulat naman ang mga nag-aabang sa labas. Dahil sa ang kasama ng pinuno ng Nanyang Merchant Union ay ang Black Shadow Corps, kaya naman dahil dito ay napasabi ang isa na hindi siya makapaniwala dito, dahil sa ang Yumyum cult ay nagpadala na ng kanilang mga puwersa dito, ngunit pinapakalma naman siya ng kasamahan nito at sinabi na marami silang bilang ng mga master na nagmula sa prestigyosong mga sect ng Orthodox Alliance na nasa kanilang panig. Nang bigla naman na mayabang na tinanong ng pinuno ng Nanyang Merchant Union ang mga ito na kung anong ibig nilang sabihin sa sinabi nilang pagtanggap sa kaparusahan, dagdag pa nito na sisihin nila ang kanilang mga sarili sa pagiging walang kwenta kumpara sa lakas na mayroon ng Yumyum cult. Sabi naman ng pinuno ng Asher Hall dito na kung nakakalimutan na ba niya ang mga panahon na lumuluhod sila sa kanila sa Asher Hall at nagmamakaawa para sa kanilang serbisyo, at ang kabayaran sa pag-iinsulto sa kanila ay hindi magiging maliit kaya naman ay sinabihan niya ito na ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Nang bigla naman na may nagsalita sa tabi ng pinuno ng Nanyang Merchant Union at sinasabihan siya na di na nito pa kayang maghintay sa pag-iingay nilang dalawa, at kung naparito sila para sa pakikipaglaban ay bakit hindi na lang nila gawin ito at kung bakit kailangan pa nilang mag-usap. Dagdag pa nito na ang mga bastardong miyembro ng Orthodox Alliance na ito ay hindi nararapat na pakitunguhan sa pamamagitan lamang ng mga salita, dahil kapag ipinakita sa kanila ang diferensya sa lakas, ay hindi na nila papaniniwalaan ang kanilang mga sarili na mas malakas gaya ng dati. Kaya naman ay agad na itong sumugod at sinabi na siya ay ang Strength Demon, isa sa 12 demonic soldier ng Yumyum cult ay uubusin silang lahat. Kaya naman ay masaya nitong tinanong ang lahat na kung sino sa kanila ang may lakas na maunang labanan siya. Sa nangyari ay naiinis ang isa sa Asher Hall at napapasabi na nagpadala pa talaga ang Yumyum cult ng isa sa 12 demonic soldier nila, nang bigla naman na may 3 mandirigma ang naglakas ng loob upang harangin ang papasugod na Strength Demon. Kaya naman sa nangyari ay napangiti naman dito ang pinuno ng Asher Hall at napapasabi na ito ay ang mga elders na nagmula sa Great Nature Sect, Seven Sons Sect, at sa Eight Immortal Sect. Nang bigla naman na nagtanong ang isa na kung ang sinabi ba niyang pagkakakilanlan niya ay siya ay ang Strength Demon, at mukha yatang labis itong nagsasaya. Kaya naman sabi nito na gagamitin niya ang buhay nito upang pawiin ang mga kaluluwa ng kanilang mga kasamahang namatay sa kamay nila. Kaya naman ay tanggapin na nito ang kanyang kamatayan. Sabi naman dito ng Strength Demon na natatandaan niya siya, at siya ay isang elder na mula sa mga tanga noon, kaya naman ay hindi na nila pa kailangan na mapunta sa ganon, dahil sa ihahatid na niya sila lahat sa kabilang buhay upang samahan nila ang mga kasamahan nilang nauna na. Matapos naman na matagumpay na masalaw ng isang elder ang atake ng Strength Demon ay tinanong naman niya siya na kung inaasahan ba nito na mapapatamba siya sa pamamagitan lamang ng simpleng pag-atake. Sabi naman dito ng Strength Demon na hindi pa naman siya gumagamit ng kanyang chi ngunit ngayon ay nagdidiwang na siya matapos na masalag ang kanyang unang normal na pag-atake. Nang bigla naman na nawasak ang espada nito, upang magresulta sa pagkakatamo ng pinsala ng isang elder, sa nakitang ito naman ng isa, ay galit na galit itong sinabihan ang Strength Demon na papaslangan niya siya, ngunit bago pa siya makagawa ng pagkilos ay agad naman na siyang nakatikim ng pag-atake sa kanya.
Kaya naman sinabihan niya ito na gaya nga ng kanyang sinasabi ay tumigil na sila sa pagsasalita, at gumawa na lang ng kung ano. Matapos ay agad naman niyang tinanong ang kasunod, sa nangyari ay bigla naman na natigilan dito ang matanda. Sa isip nito na hindi niya inaakala na ang isa lamang sa 12 demon soldier ay nagtataglay na ng ganitong klase ng lakas. Sa napansin naman na ito ng strength demon ay labis siyang nasiyahan dahil sa ito ay ang ekspresyon na nais niyang makita sa kanila, at sinabi na ang muka ng isang biktima na hinuhuli ang nababagay para sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida na kung sa tingin ba niya ay ganun ang nababagay para sa matandang iyon, matapos ay agad naman niyang natikman ang malakas na sipa ni Yonjuka sa kanyang muka, upang magsanhi sa pagkakatalsik nito, upang magresulta sa malakas na pagkakasabog sa di kalayuan. Sa nangyari ay bigla naman na nag-alala ang Black Shadow Corps sa pagkakakita nilang pagkakatalsik ng kanilang strength demon at tinatanong kung ayos lamang ba ito. Hindi naman makapaniwala ang matandang elder sa nasaksihan niyang ginawa ng ating bida, dahil sa taglay na bilis na meron ang isang iyon ay hindi man lamang siya nagawang maramdaman ng isang strength demon, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino ba itong binatang nasa kanyang harapan. Nang bigla naman na nagsalita ang strength demon at sinabi na inakala niya na silang lahat ay sisiw lamang para sa kanya, ngunit ngayon ay nakita na niya na ang isa sa mga ito ay alam ang kanyang mga gamit, kaya naman ay tinignan nito ang ating bida ng nakakaloko habang tinatanong kung siya ba ang kanyang tinutukoy. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na wala na siyang pake-alam para sa bagay na iyon dahil sa may nais lamang itong tanungin sa kanya, na kung ang babaeng kilala sa tawag na Lunar Fairy ay nasa lugar din ba na ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.